Pag-usapan pa natin ang balitang ito kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, sinabi ng nanay ni Joder kung ano ang eksaktong diagnosis ng doktor? Tapos Ray, ang nakalagay sa abstract ng bata, right eye swelling and bleeding. So, ibig sabihin, pamamaga at pagdurugo ng mata. At nakukuha nga daw ito kapag nagkaroon ng infeksyon sa mata. Okay. Paano yung gamutan ngayon para sa bata, Yeda? Hindi naman ba mauuwi sa pagkabulag yung kondisyon kapag lumala? Ako, Pops Ray, thankfully, hindi naman aabot sa punto na mabubulag yung bata. Sa ngayon naman, nakauwi na si Joder. At inuubos na lang, Pops Ray, yung eye drops at saka yung antibiotic na iniinom ng bata sa ngayon. So, sabi nga ng nanay niya sa akin, it's talagang masigla na ulit at humupa naman na yung pamamaga at pagdurugo ng mata ng bata. Itong si Joder, nag-aaral pa. At yung kondisyon niya ngayon, nagagadget pa ba? Mukhang gigil na gigil yung nanay. Totoo, Pops Ray, kasi hindi niya nga daw makontrol. Talagang naggagalit daw yung bata kapag pinagbabawalan. Pops Ray, sa ngayon daycare na si Joder at 5 years old nga siya. Pero ngayon lang, kanina lang daw nakabalik ng pag-aaral yung bata dahil syempre hindi naman biro yung pinagdaanan at nagtitik pa nga ng mga gamot. At sa ngayon, ayun, syempre dinidisiplina na daw talaga nila yung bata. Talagang tinatakot na nila na, gusto mo pa mangyari ulit yan sa'yo? Pinapakita yung mga pictures, yung mga videos. Effective naman daw dahil natakot na yung bata. Bagamat malinaw ng hindi dahil sa gadget, kaya na-impeksyon ng mata ni Joder, hindi rin ba ibig sabihin nito na dapat konsintihin ang paggamit ng gadget ng bata? Ano bang pwedeng maipayo ng ating mga doktor tungkol dito? Actually, ang sobrang screen time naman talaga, talaga nakakasama. Sa ating nga lang mga Lahat ng adults, sobra, di ba? masama talaga. Oo, lahat ng sobra masama. Sa ating nga lang mga adults, pag nasobrahan, sumasakit yung ulo, di ba? Nagiging blurry yung vision. So, lalo na sa mga bata. Ayon sa mga pediatrician, Papsri, ang recommended talaga ay 2 oras lamang sa mga 2 years old pataas. Pag 2 years old pababa, bawal ang screen time. Pero ayon naman sa mga ophthalmologist, yung 2 hours na yon dapat yung putol-putol. So, yung 2 hours dapat hindi yan dire-diretso. Yung 2 hours na yan para sa buong araw na. Let's say 20 minutes manonood, pagkatapos nun kakain, maglalaro. Naku, yung 2 hours a day naman, Yeda, pareho tayo magulang, alam naman natin kung gaano ka challenging. No? Totoo, lalo na sa panahon ngayon, Paps. Na isa katuparan yan sa isang bahay. Pero kailangan pilitin pa rin, Pilitin, Paps, kasi na-limit talaga ang gadget time. Talagang makakasama yan sa kanila kapag talagang sobra-sobra kasi mahasanay sila na ganun yung routine nila sa araw-araw. Ayun. Paano raw ba malalaman ang pagkakasakit sa mata ng isang bata? Posibleng sobrang pag-gadget na ang sani kapag namamagana ba? Ganun ba? Oo. Pops, hindi naman kapag sobrang ganun na kasi delikado na yun kapag talagang kagaya nito na may pagdurugo at nagdanana na yung mata. So ayon kay Doc, hindi naman talaga daw proven sa mga studies na yung blue light cause nga ng dulot ng mga gadgets ay nakakatulong talaga, nakakaambag sa pagkakaroon ng eye problem. So may mga pag-aaral na nagsasabing oo, nakakaambag yan, may mga pag-aaral na nagsasabing hindi. Pero Pops, ang pansin kasi ni Doc sa lahat ng mga cases niya, kahit mga bata pa yan, yung mga bata kasi ngayon, laging kapag may hawak sila, mapalibro man yan o gadget, laging nasa malapit. So, yung tinatawag na sinasabing near work, ayun talaga yung nakaka-apekto sa pagtaas ng grado ng mata ng isang bata. So, hindi lang yan gadget itself, o pwede din namang yung mga libro, pagiging bookworm. So, basta as long as malapit yung hawak mo sa isang bagay, gadget man o libro, nakakaambag yan sa paglabo ng mata. Ayun, isa sa mga tips natin dun sa ating mga viewers. Maraming salamat, Yeda Pascual.